Alright mga amigo, sa darating nga po na August 3, 2024, tatangkain ni 2 Division Undisputed World Champion Terence Bud Crawford na maging 4 Division World Champion at kanya makakasagupa si WBA World Super Welterweight Champion undefeated Israel Madrimov ng Uzbekistan. May kartadang 10 wins, no losses, 1 draw with 7 knockouts. Pero hati ang opinyon ng mga boxing fans dito. Ang ilan tingin kay Madrimov isa itong malaking banta kay Crawford. Pero ang ilan naman sinasabing pataba or patoka lang ito para gumanda ang record ni Terence Crawford. Pero ayon sa isang boxing page, hindi nauunawaan ng karamihan kung bakit si Israel Madrimov ang pinaka-the best option na labanan ni Terence Crawford. Ayon sa boxing page na ito mga amigo, seryoso talaga ang Saudi at si kamahalang Turki Al Sheikh na ikasa ang Canelo versus Crawford. At kung bakit napakahalagang laban para kay Crawford si Israel Madrimov. Ito po ay dahil paghahanda ito or isang test kay Terence Crawford para malaman kung uubra ba si Crawford kay Canelo. Kung ikukumpara ang height, reach at estilo ni Canelo at Madrimov, hindi po nagkakalayo ang dalawang mandirigma. Hindi po natin sinasabi na kasing galing ni Madrimov si Canelo, pero sinasabi ng boxing page na ito na isa sa malaking dahilan daw po kaya tinalo ni Dimitri Bivol noon si Canelo Alvarez ay dahil si Israel Madrimov ang kanyang top sparring partner. Ibig sabihin po mga amigos na emulate ng maayos ni Israel Madrimov ang galawang Canelo Alvarez, kaya't anuman yung laro sa practice ni Bivol kontra kay Madrimov ay hindi halos nalalayo sa naging tunay na laban ni Bivol at Canelo. Kadalasan po dyan sa mga bagay na yan wala pong alam ang mga casual boxing fans. Kadalasan nood lamang po sila ng nood. Pero ayon mismo sa mga boksingero ay napakahalaga po ng pagkuha ng isang sparring partner na kayang i-emulate yung makakalaban mo. Kaya naman ang kalabanan ni Crawford si Israel Madrimov ay parang doble benepisyo para kay Crawford. Una, mapaghahandaan niya si Canelo para sa tinatarget na laban bago magtapos ang taon. Pangalawa, may chance siyang maisakatuparan ang maging 4 Division World Champion. Yan po yung dalawang bagay na hindi maibibigay ni Jaron Ennis sa ngayon sa karir ni Terence Crawford kung siya yung piniling labanan ni Terence Crawford. Samantala sa iba pang balita, Crawford-Canelo update po tayo mga amigos. Bukas na po ang pinto ni Canelo sa paikipagtuos kay Terence Crawford. Matatandaan dati wala pong balak si Canelo na labanan si Crawford. Ito ay dahil mas mababa ng 3 dibisyon si Crawford kay Canelo. Kaya parang walang credits na makukuha si Canelo kahit talunin niya si Terence Crawford. Pero dahil nagsalita na nga po ang kamahalang Turki Al Sheikh na seryoso siyang ikasa ang Canelo versus Crawford, sinasabi ngayon ni Canelo na walang problema sa laban na yan if the price is right. Basahin po natin ang diga ni Canelo sa naging panayam sa kanya. It depends on the money, why not? Crawford is a great fighter, obviously 3 divisions down. As I have already said, I have fought with people older than me, in the same category as me, younger than me, older than me, younger than me. At the end of the day, I was born to fight and I'm going to fight with whoever. Obviously with the terms that suit me best. At this point in my career, I'm always going to do the best fights but whatever suits me. Bagamat hindi po pinresyohan ni Canelo ng $200 million ang Crawford fight tulad ng kanyang pagpresyo sa Benavides fight, pero tsak na malaking pera pa rin po ang kakailanganing ilabas ni Turki Al Sheikh kung gusto niyang ikasa talaga ang Crawford versus Canelo. Alasahin ang baraha, patunayan mo sa'kin ha. Sino man ang mabunot na kalaban, di ka tatakbo ha. Sa bayan ko sa bayan, papalag ako